Hindi dahil gusto mo, makukuha mo. Amen? It does not mean that when you want something, you will get it. Hindi dahil may ambisyon ka, may pangarap ka, agad-agad makakamtan mo ito. Halimbawa, gusto mong mag-abroad para naman kahit paano makatulong ka sa inyo. Pero hindi dahil naiisip mo, pinapangarap mo, ginugusto mo, makakapunta ka agad sa abroad. Hindi po ba? Hindi dahil gustong-gusto mo nang tumino yung iyong asawa, maging tapat siya sa iyo, bumalik yung dati niyong masayang pagsasamahan, na mangyayari yon. Di po ba? Hindi dahil gusto mong gumaling, agad kang gagaling. Yung kagustuhan, yung pangarap, yung ambisyon, isang sangkap lang yan ng tagumpay. Tandaan niyo po, may 3 sangkap ang tagumpay. There are 3 ingredients in order to be successful in life. 1 is to have a wishbone. 2 is to have a backbone. 3 is to have a funny bone. Wishbone, ibig sabihin, yung iyong pinapanaginip, yung iyong pinapanalangin sa Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng ambisyon. Hindi naman binawal ng ating Panginoon ang ambisyon nitong magkapatid na Zebedeo, James and John, na sila po ay umupo daw dito sa kanyang bandang kanan at kaliwa pag nandun na siya sa kanyang kaharian. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Kaya nyo kaya? Matitiis nyo kaya? Dahil higit dun sa kagustuhan natin, kailangan pagtiyagaan natin. Kailangan maging matatag tayo. Kailangan magsumikap tayo. Kailangan pagpaguran natin yung ating kagustuhan. That is what having a backbone is. Kung meron kang gustong makuha, kailangan buhatin mo. Kailangan matatag ang iyong mga balikat. Matatag ang iyong buto. Dahil kung gusto mo lang ang isang bagay, pero hindi mo pinagpapaguran, nananaginip ka lang. Tandaan niyo po yan. You only have wishful thinking. You are only dreaming when you want something and yet you do not work for it. Having a backbone means you learn to persevere. You learn to be patient in suffering. At tandaan niyo, yung mga tunay na nagtsatsaga at marunong magpasensya sa gitna ng paghihirap, hapdi ng buhay, silang nagtatagumpay. That is the second ingredient to success. At si Santiago, ang apostol ng ating Panginoon, tandaan niyo po, siya ang unang nakakuha ng korona ng kabanalan dahil siya ang unang naging martir para sa ating Panginoon. Tiniis niya na patayin siya. Tiniis niya na pinahirapan siya. Hindi lang niya ginusto na malapit sa ating Panginoon, pinatunayan pa niya. The question is, can you prove that you really want it? Or is it just wishful thinking? Baka nananaginip ka lang. Pero kahit na naghihirap ka, pangatlong sangkap ng tagumpay, kailangan maging masaya ka din. You also need a funny bone. Dahil kung ang buhay ay puro lang pagtitiis at walang tuwa, ano po yan? Hindi po ba pagdurusa lang? Hindi po ba parusa lang? Tayo ay ginawa ng Diyos dito sa mundo. Hinayaan niya na umiral dito sa mundo. Hindi lang para masaktan, pero para maranasan ang kabutihan na kanyang nilalang. Be happy. Enjoy life in the midst of your challenges, in the midst of the sufferings of life. Sa gitna ng iyong pag-asam, ng panaginip o ambisyon, kahit na mahirap, subukan mong ngumiti, subukan mong lasapin, maging masaya. Sabi nga, we really need to try to have fun and enjoy in life. Because with joy, you can bear the hard things of life. Nagiging mas mahirap ang buhay pag nakasimangot ka, pag nalulungkot ka. Di po ba? Hindi po sapat yung magdasal. Ang dami dyan nagpapadasal sa akin eh. Pero
Ang tanong, pagkatapos mong magdasal, anong ginawa mo? Kailangan wag kang tumigil na mangarap. Pero dapat pagpaguran mo, persevere. At habang nagpapagod ka, nagtitiis ka, mag-enjoy ka, maging masaya ka. Mga sangkap lang po yan. Kahit naman meron kang mga ingredients, anong kailangan mong gawin para makain yan? Kailangan mong paluto sa cook, sa marunong magluto. Hindi dahil meron kang mga ingredients, ilalagay mo sa supot, pagkatapos i-shake mo, tsadan! Ganun lang po ba kadali ang merong pagkain? Hindi po. May proseso yan. At kung hindi marunong ang nagluluto, pangit ang lasa. Sinong may karunungan, sinong may kaalaman? Para pagdugtudugtungin, para mahalo ng mabuti itong mga sangkap para sa tagumpay ng ating buhay. Ang Diyos lang. Kaya nga, pagkatapos mong magkaroon ng pangarap, pagkatapos mong pagpaguran at masaya ka na ginagawa ito, huwag mong kalimutan na ipahawak mo naman sa Diyos. Because unless God blesses your dreams, your effort, your life, you will never be fruitful. You will never be successful. Ito po, tandaan nyo. The first place that we should prosper should be in our spiritual life. Amen? Unahin natin ang spiritual na buhay natin. Unahin natin ang ating relasyon, ugnayan sa Diyos. Bakit po? Kasi tandaan niyo po ito. Ang espiritu mo, yan yung makina ng iyong buhay para gumana. Amen? I repeat that. Please remember that. Why is our spiritual life so important? Because your spiritual life is the engine that carries you to your success in this life and to the next. Paano ka magtatagumpay sa buhay na ito hanggang sa susunod na buhay kung walang gumagana sa iyong kalooban? Kung walang nagpapalakas sa iyo? Ano ang itsura ng tao na walang spiritual na buhay o nakakaligtaan niya ang kanyang pagdarasal at pananalangin? Tandaan niyo po ito. Ang tao na kung saan mayaman, maraming pera, pero walang laman ang kanyang kaluluwa, ay parang isang sasakyan na walang makina. Ano ang sasakyan na magara, maganda, pero walang makina? Display, laruan lang, useless, walang kwenta. Di po ba? Pakita lang. Mga kapatid, sana maunawaan po natin na kailangan nating unahin ang nasa loob natin bago ang nasa labas. Kung gusto mong maging matagumpay sa labas, unahin mong pundasyon. At anong pundasyon ng buhay na ito na nagsisilbing tulay din sa susunod na buhay? Ang isang matatag, malakas na espiritu. Nagiging matatag, malakas, at malusog ang iyong espiritu sa pamamagitan ng iyong pananalangin. Amen? Nauunawaan po ito ng mga sinaunang Kristiyano. Bakit? Narinig po natin sa unang pagbasa. Kaya nilang ipagbili yung kanilang mga ari-arian. Kaya nilang ibahagi kung ano yung meron sila. Bakit? Kasi nauunawaan nila ang mahalaga, hindi lang naman yung material na bagay, kung hindi kung ano yung nasa loob, yung kanilang espiritu. At ano po ang naging bunga at epekto nito na malakas ang kanilang spiritual na buhay? Una, nagkakaisa sila. Walang hidwaan, walang away, walang hindi pagkakaintindihan. They were one in mind and heart. Pangalawa, busog daw sila. Walang mahirap sa kanila. Lahat ng kanilang pangangailangan ay nasagot na pupuno. Pangatlo, nakakaranas sila ng mga milagro galing sa mga apostol. Nakakagawa ng mga kababalaghan ng mga himala ang mga apostol ng Panginoon. Dahil matindi ang kanilang pananalig, ang kanilang pananalangin. Basahin niyo man po ito sa gawa ng mga apostol. Pag nagdarasal ang mga unang Kristiyano, nagkakaroon po ng earthquake. Nanginginig daw po ang kanilang kapaligiran. That is the manifestation that what they are doing is true. Ang tanong, pag tayo po ba ay nananalangin, nararamdaman natin, nanginginig ba sa ating kapaligiran?
Pero pang-apat, napakaganda, sabi po ng unang pagbasa. Dahil sila'y nagkakaisa sa isip at puso, dahil binigyan nila ng oras, panahon, inubos silang lakas nila sa pagpapalalim ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Pinagpapala sila palagi ng Diyos. God's favor was upon them. Gusto niyo po ba na kayo ay pagpalain ng Diyos? Saan tayo tinatawag ng Diyos? Na kailangan baguhin natin ang ating isip, baguhin natin ang ating puso. Sabi ni Jesus, kailangan tayong isilang muli, to be born again, to be born from above. Dahil matagal na tayo dito sa mundo, naging detached na tayo, malayo tayo sa isip, sa puso ng Diyos. Anong ibig sabihin ng pagiging born again, born from above? Kailangan yung isip mo, yung puso mo, yung ugali mo ay hindi makamundo. Ang isip mo, ang puso mo dapat malalangit. Amen? So that should be our goal. To transform ourselves, our mind, our heart, our life. Though we live here on earth, we should try to have a heavenly lifestyle. Amen? At paano natin babaguhin ang ating pag-iisip, ang ating mga puso't damdamin na hindi makamundo, malalangit? Balikan po natin, napakahalaga. Ang habilin ni San Pablo to unceasingly pray. Si Jesus, ang habilin niya to always pray and never get tired. Pag nagdarasal ba tayo, napapagod tayo? Tanungin mo yung sarili mo, bakit napapagod ka? O bakit nagsasawa ka sa pagdarasal? Kasi ang concern mo, ang tuon mo, ang nais mo, hindi na ang langit, kung hindi ang mundo at mga bagay ng mundo. Amen? Pansinin niyo po ito. Ang sundalo, araw-araw po yan nagte-training. Amen? Araw-araw po nagte-training. Wala pong pahinga. Para saan? Para manalo sa gera. Ang atleta, para manalo siya sa Olympics. Araw-araw yan, nag-iensayo. Amen? Ang negosyante, para kumita, araw-araw yan, nagtatrabaho, pumapasok, nagnenegosyo. Amen? Ang Kristiyano, paano siya magiging banal? Araw-araw dapat siyang nananalangin. Araw-araw dapat na nakikinig sa salita ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, at ginagawa ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Tanong ko po sa inyo ito. Kung ang isang sundalo, pinapanood lang niya yung mga kasama niyang sundalo na nagte-training, magiging mahusay ba siya? Hindi. Di po ba? Kung hindi siya hahawak ng baril, hindi siya magiging asintado. Amen? Masasabi ba niya, napanood ko na kung paano bumaril. Sa panahon ng gera, yung napanood niya, sapat na ba? Hindi. Amen? Kung ang isang atleta nanunood doon sa mga nag-iensayo, pagkatapos papadala natin sa Olympics, sa tingin niyo po ba mananalo tayo? Hindi. Talo tayo. Kahit po ang nagninegosyo, gusto mong yumaman, anong ginagawa mo? Nasa bahay ka lang. Bubuksan mong YouTube. Marami dyan, tuturuan ka magnegosyo. Pero hindi ka namumuhunan, hindi ka nagpapagod, hindi ka nagsisipag, hindi ka nagbabanat ng buto, hindi ka lumalabas, hindi ka nakikiusap sa mga tao. Yayaman ka ba? Hindi. At ganyan din po sa buhay ng isang Kristiyano. Opo, mabuti at maganda kung kayo ay palaging nanunood sa misa. Pero dapat hindi lang po panunood. Dapat nananalangin kayo. Amen? At anong ibig sabihin na nananalangin? May nangyayari sa iyong kalooban. Ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ikaw ay nakikiusap sa Diyos. Ikaw ay nakikinig sa kagustuhan ng Diyos. At ano man yung marinig mo galing sa Diyos, dapat handa ka na gawin mo ito, buhayin mo sa iyong buhay. Amen? Dahil anong sabi ng Panginoon? Ang tao na nakinig sa salita ng Diyos at ginagawa niya ito ay parang isang taong nagtatayo ng bahay sa bato. Matibay ang kanyang bahay, matatag ang kanyang buhay. Dumating man ang mga pagsubok, hindi guguho ang kanyang bahay, hindi masisira at babagsak ang kanyang buhay. Ano ang pundasyon ng buhay natin dito sa mundo na nagiging tulay din sa susunod na buhay sa langit? Ang ating spiritual na buhay. Opo, mahalaga yung laman ng tiyan. Mahirap mag-isip pag walang laman ng tiyan. Amen? Opo, mahalaga may laman ng bulsa. Pag puno yung bulsa mo, confident ka. Malakas ang loob mo. Amen? Nakangiti ka.
Kahit na anong sabihin nila, wala kang pakialam kasi may pera ako. Amen? Pero kung puno naman yung tiyan mo, puno nga ang bulsa mo, walang laman ang puso mo at kaluluwa mo, ano ka? Di ba parang pabalat ka lang? Di ba parang display ka lang? Paano ka makakalayo sa buhay na ito? Hanggang dun lang pag naubos yung laman ng tiyan mo, hanggang dun lang pag naubos ang laman ng bulsa mo, yun lang ang mararating mo sa buhay. Hanggang dito ka lang sa mundo. Pero ano bang pangarap natin? Hindi lang dito sa mundo ko, hindi sa susunod na buhay sa langit kasama ang Diyos. So I am inviting you and reminding you, my dear friends, the first place that we should strive to prosper, to be successful, is in our spiritual life. Our spiritual life is the foundation of our life here on earth. Our spiritual life is our bridge to heaven. At paano mo papalakasin, papatatagin ang spiritual na buhay na ito? Umpisa natin sa taimtim na pananalangin. My dear friends, when you pray, do not tell God how big your problem is. Rather, when you pray, tell your problems how big is your God. How do you pray? Paano kayo nagdarasal? Anong sinasabi nyo sa Diyos pag kayo'y nananalangin? Diba? Yan yung pagkukulang at kahinaan natin. Pag meron tayong problema, pag nag-uumpisa na tayong mangusap, magdasal sa Diyos, tuloy-tuloy sinasabi natin sa Diyos, ano yung ating mga suliranin? Ano yung ating mga pagsubok? Gaano kalaki ang ating problema? Pero ano ba ang pananampalataya? Ang pananalig sa Diyos ay nagtitiwala ka na mas malaki ang kanyang grasya kaysa dun sa iyong pinagdadaanan na mabigat at mahirap sa buhay. Tandaan niyo po yan. Sabihin mo sa problema mo, gaano kalaki at makapangyarihan ang Diyos. Kesa sa palagi mong sinasabi kung gaano kalaki at kahirap ang problema mo. Talaga bang makapangyarihan ang Diyos? Oo naman. Basahin niyo po ang Biblia. The Bible gives us a proof of how strong, big, and powerful is our God. Who is this God that we believe? Hindi ba siya yung Diyos na kayang patigilin ang dagat para makadaan si Moises at ang kanyang bayan? Sino ang Diyos ang ating pinaniniwalaan? Kung hindi ang Diyos na kaya niyang sirain ang matataas na pader ng Jericho para makalusob at makapasok ang kanyang hinirang pinili si Joshua. Sino makapangyarihan Diyos kung hindi ang Diyos na kaya niyang isara, itikom ang bibig ng mga leyon para hindi nila kainin, kagatin at lapain ang propeta na si Daniel? Sino makapangyarihan Diyos kung hindi ang Diyos na kaya niyang talunin ang higanteng si Goliath para manalo ang maliit na pinili niyang magiging hari na si David? Sino makapangyarihan nating Diyos? Walang iba kung hindi ang Ama ni Jesus na kaya niyang talunin mismo ang kamatayan, na kayang magbigay ng buhay mula sa kamatayan. Sinong ating Diyos? Siya ang Diyos na kaya niyang magpalakas, makagawa ng milagro kung mananatili ka lang sa Kanya. Ano ang sinasabi? Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things in Christ who strengthens me. Tandaan niyo po yan. Kaya mong gawin ang lahat kung nasa iyo si Kristo na nagpapalakas sa iyo. Take note, lahat ng bagay. Hindi niya sinabing kakaunting bagay. Hindi niya sinabing posibleng bagay. Sinabi niya lahat ng bagay. Imposible, mahirap, mabigat, nakakamangha, kaya mong gawin kung nasa iyo si Kristo. Tanungin natin ang ating sarili. Nasa atin ba si Kristo? Kaya nga nakakamangha, nakakabilib sa unang pagbasa. Pinagbawalan na nga si San Pedro na wag nang ipanaral, wag nang ipahayag ang katotohanan tungkol sa muling nabuhay na si Kristo. Kung hindi, sila'y papakulong. Kung hindi, sila'y paparusahan. Pero naglakas loob siya. Pinatawag na nga siya doon sa konseho
Pero napakatapang niyang sumagot. Si San Pedro na simpleng mangingisda, si San Pedro na hindi naman talaga nag-aral, saan niya nakuha yung katalinuhan, yung tapang? Di ba? Nung pinapako ang ating Panginoon, isa si San Pedro, sinakwil niya ang ating Panginoon, tumakbo. Ba ngayon? Napakalakas ng loob, pumaharap sa mga opisyales, sa mga nakakatanda ng bayan. Paano niya nagawa? Because the resurrected Christ was in Him. Sa ating ebanghelyo, napakaganda. Nagpakita na nga ang muling nabuhay na Panginoon kay Maria Magdalena sa 2 alagad. Pero yung mga apostoles, nananatiling ayaw maniwala, nagdududa. Mismo ang ating Panginoon, siya na nga yung lumitaw, nagpakita, pinagalitan sila, pero ito yung nakakamangha at napakagandang detalye sa Ebanghelyo. Kahit na meron silang pagdududa, kahit na mahina ang kanilang pananampalataya, nagpakita pa rin siya at pinagkatiwalaan sila sa isang misyon. What is this telling us? That even disbelief, even doubt, cannot stop God. Kung nga yung dagat, hindi niya kayang pigilan ng Diyos. Kung nga yung mga malalaking pader, walang kwenta sa Diyos. Kung nga yung mga leon, yung higante, ay natalo ng Diyos. Kahit ikaw, meron kang pagdududa, kahit na makina ang iyong pananampalataya, magbibigay pa rin ng kapangyarihan ang Diyos sa iyo. Ang kailangan lang ay kakaunting pananampalataya. Di ba? Yun naman ang sabi ng Panginoon sa atin. If you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mountain, move. You can say to the tree, move. It will move. Oo, dumadaan tayo sa mga panahon na kahinaan. Oo, meron tayong pagdududa. Oo, minsan nararamdaman natin malaki, utang na babayaran natin, nahihirapan na tayo, nakikitungo sa ating mga kamag-anak, kapamilya dahil sinisiraan tayo, ginagawang mahirap ang ating buhay. Oo, naiinis ka na dyan sa iyong asawa, ang tigas ng ulo. Oo, sawa ka na dyan sa iyong anak, sobrang pasaway. Oo, ayaw mo na, gusto mo nang sumuko dahil napakasakit ng iyong nararamdaman sa katawan. Oo, alam ko yung iba sa inyo, gusto nang umuwi sa Pilipinas, sumuko dahil naku-homesick, nadidepress. Totoo po ang mga realidad na ito. Totoo ang mga masasakit at malungkot na karanasan na ito. Pero kahit nakakaunti katiting na paniniwala kay Jesus, sapat na mapangyayari niya ang kanyang himala, ang kanyang kapangyarihan sa iyo. So let us once again unite ourselves with the resurrected Christ. Let us ask the Spirit of Christ to be with us so that we can do all things through Him who strengthens us. Please remember this, that no one can close the door that God has opened for you. Ang ganda po, no? Walang sino man makakapagsara ng pintuan kung ito ay binuksan ng Diyos para sa iyo. Dahil ang para sa iyo ay para sa iyo. At kahit na anong gawin ng ibang tao para hindi ka makapasok dyan, kahit na magplano sila, kahit na siraan kanila, kahit na pigilan kanila, kung pinlano ng Diyos na ang pintong yan ay para sa iyo, walang magagawa ang ibang tao. Kahit na maging hadlang ang ibang tao sa iyo, kahit na gumawa sila ng masama, huwag kang mag-alala dahil mas makapangyarihan ang Diyos kesa sa sino mang tao. Amen? Yan ang kwento ng unang pagbasa. Napakaganda. Balikan niyo, unawain niyo. Ano ang narinig natin? Dinampot ang mga apostol ng Panginoon. Kinulong sila, pero nagpadala ng anghel ang Diyos para buksan ang pintuan ng kulungan. Nung kinaumagahan, nabigla ang mga nakakatanda ng bayan, ang mga pare, ang konseho ng Sanhedrin. Aba, pinakulong natin ang mga taong ito. Bakit? Nakalabas na naman, malaya na naman sila. Kasi hindi plano ng Diyos na ang mga apostol
ay makulong. Ang plano ng Diyos ay sila ay malaya para ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Believe that, my dear friends, that someday God will also open your closed door for you. God will bring you to the place where you should be. Where you are now, you are supposed to be there. Amen? Unawain niyo po yun. Kahit na nasaan ka man, plano ng Diyos yan na dyan ka muna. May ginagawa ang Diyos. Darating ka din, hahantong ka din doon sa lugar ng tagumpay, doon sa lugar na payapa, doon sa lugar na kung saan ikaw ay masaya at magpapabuti sa iba. Kung wala ka pa doon, maniwala ka, hindi pa panahon para mapunta ka doon sa kalagayan na yun. Pero pag panahon na, walang makakapigil sa iyo. Pag panahon na ng iyong tagumpay, ng iyong kalayaan, ang Diyos mismo siyang gagawa ng paraan para sa iyo. The good news is, God will make a way. Amen? Repeat that every day. Let that be your prayer, your belief. God will make a way for me. God will make a way for my family. Hindi kami hahayaan ng Diyos na mabulok na lang, na makulong na lang, na mapabayaan na lang. May ginagawa ang Diyos. At pag nakarating ka na doon sa lugar ng tagumpay, kahit man merong magplano ng masama, hindi ka niya mapapabagsak at mapapababa dahil ang naglagay sa iyo dyan ay ang Diyos. Dahil kung galing sa Diyos, magtatagal. Amen? Pero kung galing lang sa masama, hindi yan hahayaan ng Diyos na manatili. Kaya nga huwag tayong mag-alala. Kung meron man naninira sa iyo sa opisina, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Kung man ikaw ay nagninegosyo, meron naninira sa iyo para malugi ka, huwag kang mag-alala. Alay mo sa Diyos. Magdasal ka. Kung ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng negosyo, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para yan ay lumabong. Magandang itanong yan. Ano yung mga saradong pintuan ng buhay ko na gusto kong pabuksan sa Diyos? Sarado pa rin ba yung application para sa visa? Hindi ka pa nakakapunta sa ibang bansa? Manalig ka, maniwala ka. Pag ang Diyos ang nagbukas niyan, tuloy-tuloy. Sarado pa rin ba ang mga oportunidad kaya hindi ka nakakabayad ng utang? Manalig ka, maniwala ka sa Diyos. Pag binuksan niya ang mga oportunidad, sunod-sunod. Hindi lang pambayad ng utang ang makukuha mo. Sarado ba ang isip ng asawa mo? Hindi ka na mahal, hindi na kayo inuuwian, kayong mga papamilya, kayo ng mga anak mo. Alay mo siya sa Diyos. Pagdasal mo. Pag naliwanagan yan, mananatili, magbabago yan. Hindi mo na makikilala yung iyong asawa. Sarado ba hanggang ngayon yung hinahanap mong papagaling, magandang kalusugan? Pagdasal ka, manalangin ka sa Diyos. Ang nakakapagtaka at nakakapagbilib, ito po. Kahit na kinulong ang mga apostoles, hindi sila tumigil, nagdasal at nagpuri sa Diyos. At yun naman talaga ang naging dahilan. Bakit hindi sila pinabayaan ng Diyos? Pinatunayan nila ang kanilang pananalig sa Kanya na kahit nasa gitna ng dilim, gitna ng problema, ng pagkakulong, hindi nanghina ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Do you want God to open doors for you? Then keep on believing, keep on praying, keep on loving the Lord. Kung ako po ay bumisita sa Cebu, meron po tayong isang follower na nakipag-meet sa akin. Palagi po siyang nanonood sa ating mga online mass, palagi siyang nakikinig sa aking mga homily. Isa po siyang tatay, very faithful, masipag po, nagsaserve din po sa parokya bilang Eucharistic minister, nagpapasubo ng communion. Pero binigyan po siya ng napakahirap na pagsubok ng Panginoon. Yung kanyang anak na babae, nakita po na meron siyang cyst sa kanyang ovary. Kaya ito pong tatay, itong ama, nasaktan, sumakit ang loob sa Diyos. Kwento po niya sa akin habang nagmamaneho daw siya, nagkaroon siya ng pagdududa, panghihina ng pananampalataya.
While he was driving, he was questioning God. Nasabi niya, Panginoon, bakit ganyan ka naman? Di naman ako nagkulang sa iyo. Tumutulong ako sa parokya. Tumutulong ako sa mga mahihirap. Bakit kailangan yung aking anak ang magkasakit? Ako na lang po. And while he was having these thoughts of doubt and resentment to God, bigla-bigla daw po, merong isang malaking truck ang nag-cut pumunta sa harap ng kanya sasakyan. At sa likod po nitong truck, may nabasa siya. Alam niyo po kung ano yung nakasulat? Napansin po niya, nothing is impossible with God. Was that an accident? Nagkataon lang po ba na doon sa puntong yon, nangihina ang kanyang pananampalataya, kina-question niya ang Diyos, may sakit siya ng loob sa Panginoon. Aba, bigla-bigla, merong mensahe para sa kanya. That was the hand of God, reminding him that though they had this problem, they have this challenge, God will never leave them. Alam niyo po kung ano nangyari? Susunod na pagpunta nila doon sa hospital, tinignan ng doktor, wala na po yung cyst. Nagtataka po yung doktor, saan napunta yung cyst? At totoo, nothing is impossible with God. That is the goodness of God. That beyond death, He rose so that we can have life. This is the power of the resurrected Christ, the Good Shepherd. Kamukha ng sinasabi sa unang pagbasa, ang pilay, nakalakad, ang may sakit, gumaling dahil sa makapangyarihan na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bakit pa tayo magdududa? Hindi pa ba sapat yan na maging inspirasyon natin sa ating buhay? Bakit tayo nalulungkot? Bakit tayo nag-aalala? Mga kapatid, pasalamat tayo palagi. Dahil hindi tayo hinahayaan na mawala at mapabayaan ng Panginoon. Mga kapatid, bago natin habulin mga bagay-bagay dito sa mundo, ingatan natin kung ano ang nasa loob. Yan ang pinakamahalaga para maging matibay kung ano ang nasa loob. 2 bitamina, tandaan niyo po. Vitamin C, Vitamin D. Vitamin C means Christ. Amen? Vitamin D means divine. Put Christ in your mind. Put the divine God in your heart. That is enough inspiration in order for you to get through not only with your day, but through your whole life until you reach the next life in heaven. Kaya yan po yung ating ipagdasal. Sabihin natin, Panginoon, naway ikaw ang aking maging inspirasyon sa buhay na ito na puno ng bigat, paghihirap, pagsubok. Naway tulungan mo ako malampasan lahat ng panganib. Turuan mo akong huwag sumuko. Ipaalala mo sa akin na kasama ka namin palagi. Ikaw ang aming maging lakas ngayon at magpakailanman.